Kinky Nights with Chico Martin. Hello everybody! We are here once again for this makalat episode called Kinky Nights. Yes, ako pa rin ito, Chico, at kasama ko na ngayon ang nag-iisang tagapagtanggol ng bayan. Magaling. Tama. Siya nga ang nag-iisa. Ikaw na nga magtuloy. Hello, ako nga ang tagapagtanggol ng bayan. Ako si Kapitan Putan. At your service, my extra service. Oh, yes. Ooh, lala. Kumusta naman, Kapitan, ang iyong buong linggo so far? Abay, ako'y okay naman, ha? Nakakapag-jocks. Hoy! Bastos. Jocks is stone. Lilinawin mo kasi, baka ang halay mo pag tayo maano dito eh. Jocks is stone, ha? Ang sinasabi ko, masyadong marumi ang utak mo. Hindi ka ba nag-jocks is stone? Dati, oo naman. Ano ko naman yan. Hindi lang ako masyadong magaling, no? Pero, depende. Naghahalo na sa utak ko tuloy kung bastos ba o ano. Tignan mo, ha? Tignan mo ka. Bastos yung pagmumukha mo. Wow! Sorry naman, ha? Oh, anyway, ready ka na ba sa isa na namang panapanibik na istorya? I'm always ready. You're always? Ready. Okay. If you're ready, let's get it on. Tama, let's get it on. Magandang araw sa iyo, Chico Martin, at syempre ang nag-iisa at walang kakupas-kupas na si Kapitan. Hey, at your service, my extra service. Kagaya ng iba pang sumusulat dito sa inyo, ay mag-share din ako ng aking Urbog story na medyo pang spooky-ish. Uy! Spooky! Hoy! Ang bastos mo, Kapitan. Spooky. Ay, talaga ba? Mali ako ng pagkakadinig. Akala ko it's spooky. Di gano'n, maglinis ka nga ng tinga mo. Sige na nga, sorry. I stand erected. Corrected. Corrected. Please, itago nyo na lang ako sa pangalang Maui. Baka kasi may makarinig nito at isipin na nababaliw na ako. Haha. So, di yun na nga. Sisimulan ko na ang ma-urbog kong story for today's video. Ayan na, simula na for today's video. Sex video. Uy, Kapitan! Pasensya. Nasasabik lang. Sige na, game na. Konting backstory lang, lumaki ako sa probinsya namin sa Samar. Liblib ang kinatatayuan ng bahay namin doon at hindi na bago sa akin ang mga kwentong hindi maipaliwanag ng ibang nilalang. At noon pa man, nakakaramdam na rin ako ng kakaiba sa paligid ko. Hindi ko ito pinapansin nung una hanggang sa dumalas ang mga pagpaparamdam sa akin at di tumagal, nagpapakita na rin sila sa akin. Opo, bukas po ang third eye ko at nakakaramdam ako tuwing may mga ibang elemento na present sa paligid. Hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala sa akin pero ayun, that's my thing. Aba, medyo nakakatakot nga itong parang pang-Halloween special, ha? Ayun nga, kaya nga sinabi niya medyo pang spooky. Ang sabi niya, that's my thing. Would you like to see my thing? Spooky. Malapit. Sige. Tuloy mo yung thing mo na yan. Baka gathing-thing naman yan. Baka gusto mong ihampas ko sa ito. Ayoko. Kadiri. Ituloy. Nung mag-aral ako dito sa Manila, akala ko hihina o mawawala na itong gift ko.
Yes, gift ang tawag ko sa kanya. Ayaw ko kasing mahaluan siya ng bad energy kaya gift na lang kung ituring ko siya. Di rin naman nila ako sinasaktan. Madalas lang talaga silang manggulat. So, buong college life ko kung ano-anong nakikita ko sa paligid. Pero ako kasi ay may pagka-introvert, Kuya Chicks. Hindi ako mahilig makipaghalubilo sa mga tao kaya tahimik lang ako kahit minsan nakikita ko na nasa tabi na nila yung mga elemento. Oh, it's so scary. It's Ayusin mo, spooky. spooky. Oh, talagang papahabol pa siya. Mas gusto ko na nasa bahay lang pag wala akong pasok. Nagkukulong lang ako sa kwarto. At pag ganitong nagme-me time ako, mahilig akong mag-research tungkol sa kondisyon ko. Dahil doon, lumalalim ang alam ko sa mga bagay-bagay. One time, habang natutulog ako, biglang may isang shadow na ginising ako mula sa pagkakatulog ko. Halos shadow na siya sa sobrang itim ng katawan at mukha niya. Pero shit, hindi ko makakalimutan ang katawan niya, Kuya Chicks. Borta. As in, borta. Siguro mga 6 feet ang height niya. May balbas siya na medyo mahaba. Nung magmulat ako, pilit kong inaaninag yung mukha niya pero di ko talaga makita. Pero tandang-tanda ko na nakangiti siya sa akin. Yung braso niya, solid talaga, mukhang ang tigas-tigas. Tapos kumpleto ang abs niya. That moment, alam ko na agad na pinaglalaruan ako ng ibang elemento kasi mag-isa lang naman ako sa dorm. Solo ko yung place, nakalock ang mga pinto at bintana kasi naka-aircon ako. May takot, oo, pero pilit kong hinuhulaan kung anong kasunod niyang gagawin sa akin. Putya, nagulat ako nung dinakma niya yung dalawang suko. Nakakagulat ka? Medyo nakakatakot yung pinag-uusapan. Pasensya na. Ako Tapos yung ganyan. medyo, Parang kasi napian, kapitan. hindi ko kinaya yung dinakma yung Ay, naku, nakakagulat. Nagulat ako. Sa'yo ako natatakot eh. Sige, parang gusto kong maging elemento na lamang. Ituloy ang kwento. Sige. Ay. Napasigaw talaga ako ng malakas dahil sa sarap at sakit. Nagulat ako kasi di ko inakalang mararamdaman ko yung dakma niya sa akin. Minasa-masa niya ito at pote, nasasarapan ako. Ang malupit, hindi ko maigalaw ang katawan ko para pigilan siya. Para akong na-stuck, ganun. Yung kamay niya kung saan-saan na napupunta. Hanggang sa ipasok na nga niya ito sa panty ko. Oh my gosh, talaga. Damang-dama ko yung tigas ng palad niya, pati yung mga ugat-ugat sa braso niya. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Mixed emotions ako kasi natatakot na ako that time. Naiiyak ako actually. Pero at the same time, nasasarapan ako sa ginagawa niya. Hindi lang isa, kundi dalawa. Dalawang daliri niya yung pinasok niya. Napapalirit na naman ako sa hapdi. Naku po, Diyos ko. Niroromansa ako ng multo. Ay na nga, paano ba maging multo? Wait, paano maging multo? Kairita. Ituloy. Yun na lang ang pumasok sa isip ko. Pinipilit kong magpumiglas pero di talaga gumagalaw ang braso ko. Mabilis niyang nilabas-masok ang daliri niya sa anez ko hanggang sa nangisay na yung tuhod ko sa sarap kasi shit, may lumabas sa akin, Kuya Chicks. Hindi ko akalaing mapaparaos ako ng elemento, ano. After nun, pagkisap ko ng mata, nawala na lang siya sa harap ko at dun lang ako nakabangon. Shit, akala ko talaga panaginip lang pero hindi eh. Tumayo ako, tinaas ko yung short ko, tumingin ako sa salamin.
putik na yan, gising ako. At totoo lahat yung naramdaman ko. Well, naiyak ako after noon dahil sa takot pero shit, talaga ba? Shininger ako ng elemento. Pe! Kunin mo yung deliver. Kinabukasan, nag-search ako sa internet tungkol sa na-experience ko at WTF ako. May ganun pala talaga. Ang tawag nila ay spectrophilia. Yun daw yung tawag pag nakaka-experience ka ng sexual encounter sa mga ghost. Shit. So, totoo pala talaga yun. Akala ko guni-guni ko lang, pero nabasa ako eh. Isang linggo ako di makatulog ng maayos noon hanggang sa saktong ika-isang linggo, dumating ulit siya. Siya pa rin. Madilim na mukha, na sobrang bortang katawan. For some reason, natulog akong nakapanty lang noon. Nung maramdaman kong kumakapit na ulit siya sa akin, payuko pa lang ako para silipin siya. Nandun na kaagad yung mukha niya sa pagitan ng dalawang hita ko. Abay, ibang itong elementong ito, ha? Mabilis, smooth, ha? Speedy. Speed. Mabilis, ha? Ituloy. Pota, solid yung dila. Parang trumpo. Ang tining ng ikot sa Manila. Yan na naman yung... Kapitan, ano mo, horror tupin? Comedy ka masyado. Sorry. Ang mani kasi ituloy. Ungol ako ng ungol. Grabe yung kapit ko sa mga unan at kumot ko. Pucha, bakit naman kasi ang sarap? Ano bang klaseng multo to? Pornstar ba to dati? Grabe siya talaga, walang mintis. Sumisiri talaga kapag dinadalaw niya ako. Hanggang masanay ako. May mga gabing hinahanap ko na siya. At may mga gabi pang pinaghahandaan ko siya. Sorry na ang landi. Paano ang sarap kasi eh. Pambihira talaga. Para akong nakahanap ng fubu pero literal, no strings attached. Ayos rin nga para sa tulad kong hindi sanay makihalubilo sa tao pero gabi-gabi may nagpapaligaya sa akin sa kama. Actually, yes. Umabot kami sa point na may penetration. Ayun, penetration. At Kuya Chicks, Dax talaga. Di ko maaninag kasi ang itim nga pero isusubo ko sana. Pero wala Di ako makakilos pag ginagalaw niya ako. Hays, ang unfair no? Pero shit, the dominance. Ilang buwan ko rin yun naranasan hanggang sa mag-school break na at need ko na muna umuwi ng probinsya. Actually, nalungkot ako. Kasi pagbalik ko ng Manila, ilang gabi ko siyang hinintay pero wala na. Di na ulit siya nagparamdam. Hays. Pero masasabi ko, halimaw sa sarap kumain yung multo na yun. Yun lang naman Kuya Chicks. Di ko kayo pinipilit maniwala sa akin pero search nyo, nangyayari talaga siya. Hindi lang sa karamihan ng tao pero swerte ko, borta yung natapat sa akin. Ginost, Maui. Ayun naman pala. Ayun, ginost, ha? Pero malupit yung ghost, ha? Yung ghost ay namimir. Tumatahol pa. Tignan mo, tumatahol pa yung aso, nakikisabay pa. Iba talaga yan, ha? Ibang klase yan. Kaya nga, ano masasabi mo dyan? Ako'y parang mixed emotions din. Parang nakakatakot na parang kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, ha? Kaya manunood na lamang ako para mabaling yung aking attention. O ano pa panoorin mo? Panoorin ko yung science fiction. Ano? Ano saya? Fiction. Fiction. O ano yung papanoorin mo? Bago ito, ha? Ang pamagat ay nang masiko ang kanang What? Anong science fiction na napakabastos? Pabastos ka ng pabastos. Hindi, science fiction yan, ha? Sa maniwala kahit hindi. At dahil dyan ako'y alis na, ha? Maraming salamat. Kayo'y magpakabait dahil pag kayo'y nahuli kong gumagawa ng katarantaduhan sa daan, kayo'y bigyan ko ng isang malupit.
Ako nga pala ang tagapagtanggol ng bayan. Ako si Kapitan. Kapitan Tutan at your service. My extra service. Paalam. Babayu. Oh yes. Ooh lala. Bye-bye, Kapitan. And there you have it, guys. Ang isa na namang makalat na medyo spooky na kwento. Kung meron kayong gustong i-share, alam nyo na, ipadala nyo sa amin dito. Okay? Para masaya buhay. Next week ulit dito sa